iimbestigahan kayo, 'no? Iimbestigahan kayo kung yung mga ginawa nyo ba, talagang obstruction of justice. Si Inday Sara daw po, sabi ni Inday ni VP, 'di ba? Ano, tingin ko wala na sa Davao si Kibuloy, nasa langit na daw po. So yung mga 'yan, yung mga tao na 'yan, mga kababayan, sino ba? Si Bato, si Inday, at si dating Pangulong Duterte, mga bossing. Sabi ni Digong, alam ko kung nasaan si si Kibuloy, pero secret. Ganun ho. Yan sila yung mga pangunahin, mga kababayan, na mukhang iimbestigahan ho, 'no? Para doon sa kung sakali kakasuhan ng obstruction of justice. Kami ni Presidente, at saka si Vice President yung pabisigahan sa obstruction of justice. Walang masasabi ko lang is ako'y naawa dito sa mga congressman na ito dahil nga ang nasa isip na lang nila palagi ay politika. Parang ang Vice Presidente din po, mga kababayan. Lahat po ng itanong sa kanya o lahat po ng sabihin sa kanya, pamumulitika daw po. Pamumulitika ang isasagot nila. Eto din po si Bato. Pinupolitika lang daw po sila. Kaso po, sir, naka-live, no? Kita ng mamamayang Pilipino yung pahiring-hiring mo. Kaya ramdam ng mamamayang Pilipino na naging bias yung hearing mo. Nakalimutan na nila yung kanilang tungkulin sa kanyang kapwa-tao. Yung hindi na lang nila kinoconsider kung bakit tayo nag-imbestiga. Ang kinoconsider naman natin doon is para maibsan yung paghihirap ng mga tao doon. Paghihirap, sila lang naman na nagpapahirap Hindi naman sila kasali dun Pwede naman silang nandoon lang sila sa bahay nila 'Di ba? Pwede naman ho silang nasa bahay lang nila mga kababayan habang nagche-check yung mga kapulisan. Pero baka dahil may utos si Kibuloy, kayo ang aking human shield. Kaya walang matutulog. Ayun, tege yung isa. Kakabantay, pagod. Mga kababayan, inatake po. Sumalangit daw ang iyong kaluluwa dyan. No? Baka, ito, joke lang naman Baka pagdating mo dyan sa taas, sabihin sa iyo, no? Grabe ka? Naniwala ka? Na ang anak ng Diyos si Kibuloy? Di ba? Papagalitan ka pa dyan kung nasaan ka. No. Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Yung mga Sandali. Dumaan naman yata siguro sa kay Kibuloy. Baka nasa langit to. mga estudyante makapag-aral na. Bato, mga estudyante makapag-aral na, napakadali. Lipat ng building. Ang dami yung building, di ba? Sa Kojic compound. Lipat lang. Walang problema doon. Kaso, dahil nga, human shield sila, hindi bawal. Hinto natin, tapos ipamukha natin sa taong bayan na wala na tayong choice kung hindi mag-stop doon sa pagtuturo at pag-aaral kasi wala tayong pag-aaralan Pero napakadami daw po. Kami nga dati, no, sa Torres High School. Lumilipat kami ng klase. Kumbaga parang minsan ang klase namin nasa quadrangle, nasa may initan, nasa may oval. Di ho ba, mga kababayan? Pwedeng ilipat yan, pansamantala. Sana kung pwede at yung pagpapractice ng kanilang religion ay dapat sana ay ma-restore. Yun naman ang ang laki-laki ng facility. Kung si Jesus nga, di ba? Nangangaral po si Jesus doon sa bundok, sa may damuhan nagpakain pa si Jesus, mga kababayan, ng tinapay at isda. Bakit hindi pwede doon?
Sabi ni Arvin G. Vlog, Manila boy ka pala, boss? Opo. No? Kabisado ko pa yan. Kaya nga si Alice Go Nagtataka ako Ba't ang hina ng ang hina ng memorya ni Alice Go? No? Pinanganak ako sa 1574 Franco Street, Tondo, Maynila. Corner po yan ng Pacheco at Pitonggatang. Lumaki naman ako, lumipat kami ng lugar, no? Naging Coral naman. Coral Street. 623 Coral Street, Tondo, Maynila. Corner yan ng Franco at Sande. Batang Tondo po tayo, mga kababayan. Sa Torres ako high school. Sa Magat Salamat Elementary School ako nag-elementary. Balik na tayo dito kay Bato. Bato! Ating habol doon. At saka normal yan, may namatay during their operation. So, Hindi pulis ang may kasalanan doon. Pinagbantay nila ng 24 oras, di ba? Napagod, bumigay. Ba't kailangan isisi sa pulis? magkakantakta ng investigation. Yun naman lang ating habol doon. Wala pong halong politika yun. Nagtataka ako bakit kami ni President Duterte. Sure, boss? Walang halong politika? Ramdam namin meron Ramdam mo namin meron. Pagka si Torre ang kausap mo, mukhang mainit ang ulo mo. Di ba? Pag si Torre ang kinakausap, sige Nick, pass forward na yan. Ganyan si Bato Pero kapag yung kay sa mga Kojik, talagang kala mo ewan ko ba, kaya mo bang himudin yung wet packs ni Jason sa? Ganun ho siya, mga kababayan. Pagka yung mga Kojik na ang kausap, parang kawawang-kawawa po Pagka si Nick na po, si General Torre, sige, bilis, wrap up mo na yan, mabilisan, ganito. Huwag nang mainit ang ulo. Vice President Sara Duterte at saka ako ay kailangan pang imbestigahan ng obstruction of justice. Ako hindi ako lawyer, sila baka mga lawyer sila, pero basahin sana. Kami din, hindi kami lawyer. No, pero nung napanood namin yung hearing mo, yung timing nung hearing na yon, yung pagpunta doon sa Kojik, ramdam namin, no? Na mukhang may nalabag kang batas. Nila yung provisions ng Republic Act about obstruction of justice. Natingnan sana nila kung anong laman doon at pwede ba akong i-ugnay doon. During the hearing, nagkaroon Hindi po ako lawyer, pero mukhang pwede. ba ng simpati dun sa mga pulis na nakita niyo na sila yung kinakapkapan ng mga miyembro ng KOJ? Well, pinakita ko yung aking displeasure not only to the police kapag sila may ginagawang, diba? I have to be fair and balanced. Ang fair and balance po para kay Bato, mga kababayan. Yung magagalit siya kasi kesyo daw po pinagalitan niya yung mga kapulisan nung nakamas. Yung mga malalalim po, mga kababayan, wala yun. Pero yung mga babababaw lang, doon lang siya nagiging fair. Sa malalalim po, mga bossing, sorry, hindi po namin naramdaman na naging fair kayo doon. Sa aking investigation, sabi ko nga, in the very beginning na I am a former Chief of the Philippine National Police at mahal ko yung PNP. Sa kabila naman, I am a Dabawinyo at mahal ko rin yung mga Dabawinyo, yung mga members ng QOJC. So, kailangan, kung may nakita akong mali in the course of the investigation, kung may nakita akong maling ginawa ng PNP, naturalmente, sisitahin ko sila. Wag na. Tama na. Bahala ka na dyan, Bato. No? Gusto namin pumunta sa exciting part.